Ngayong tanghali ay yung membership vows part 2, pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng ating church covenant. Ito yung Tagalog version na nakapaskil sa atin, tipan ng mga miyembro. Ang original na ating ginawa ay yung English, kaya yun yung basehan ng aking lesson. And also yun ay based din sa other church covenants na ginagamit ng ibang churches na syempre originally in English. At itong ginagawa natin ay pag-aaral ng ating tipan bilang isang iglesia upang masariwa sa atin kung ano ang ating mga tungkulin bilang mga miyembro. Last week, pinag-aralan natin ang, ang isang introductory lesson upang tayo ay magkaroon ng tamang pag-unawa tungkol sa mga membership vows. At ating nilinaw tungkol sa ating mga isinusumpa sa ating tipan na entering into covenant with the church is not required to be saved, they are required of the saved. So itong ginagawa natin at pinaniniwalaan natin na kailangan gawin na makipagtipan ang isang mananampalataya sa iglesia ay hindi tayo naniniwala na ito'y kailangan upang maligtas, ito'y kailangan na gawin ng mga naligtas. Tapos pang nilinaw natin nga, ibig sabihin ito, because we have been graciously saved, we now delight to walk in obedience to His commands. So yung ating ginagawang pagsunod ay hindi upang dagdagan ang ating kaligtasan or dahil yung ating kaligtasan na natinanggap sa pananampalataya ay kulang pa, kundi dahil nakatanggap tayo ng isang mayaman at maluwalhating kaligtasan sa biyaya lamang at sa pananampalataya lamang. Kaya tayo ngayon ay may kagalakan na at sumusumpa na gawin ang pinag-uutos ng Diyos sa kanyang salita. So kaya nga sa ating church covenant doon sa preamble, yung panimula nito dito sa Tagalog, yung yamang pinagkaloob sa atin ng Diyos na manampalataya sa Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Tayo ngayon ay mataimtim at may kagalakang nagpapatibay ng aming tipan sa isa't isa. So ito yung ating sinasabi, having been brought by divine grace to believe in the Lord Jesus Christ for the forgiveness of our sins, we do now solemnly and joyfully affirm our covenant with one another. Dapat yung nandun sa after forgiveness of our sins, may binabanggit pa dyan tungkol sa ating baptism. Pero ang point dito pa lang sa panimula ng ating covenant, ating inaangkin na hindi ito upang tayo ay maligtas. Yung ating pakikipagtipan ay dahil tayo ay niligtas na, pinagkaloob na sa atin yung kaligtasan sa biyaya, at kaya tayo ngayon ay nakikipagtipan bilang tugon sa pagliligtas na ginawa sa atin. Sa lesson naman natin ngayon, isa pa rin itong introductory lesson bago natin puntahan yung pag-aaral ng mismong mga vows na ating binabanggit sa ating tipan. Sa ngayon ay may tanong na, what things do we commit to do in our covenant? What vows do we make? At dito nga sa series na ating ginagawa, ang ating layunin is to review our commitments as covenant members of the church. At kaya ang magiging bulk of this series is a study of these specific vows. Iisa-isahin natin yung mga ating sinusumpang gagawin upang tayo ay masariwa kung ano ang ating mga sinumpaang tungkulin na ating kaloob dito sa iglesia. At ngayon, isa pa ngang introductory lesson, ang sagot natin sa tanong na ito ay hindi pa natin iisa-isahin yung mga vows, hindi pa natin sasabihin kung ano yung bawat isang vows that we make. Ang gusto nating mabigyan muna ng tamang pag-unawa, ano yung mga principles underlying our vows. Ito ay binibigyan ng panahon upang tayo ay magkaroon ng ng tamang pag-unawa muna tungkol dun sa mga vows. Kasi kapag may maling pag-unawa, baka yung pag-aaral natin ng mga tungkulin ay maging mali ang espiritu ng ating pagtanggap dito.
ng ating pagsumpa at tingin natin sa pagtingin natin sa bawat isang vow ay maging mali ang ating espiritu sa pagganap sa mga ito. Ang makikita sa tipan natin mismo na principles underlying our membership vows, una ay sa Christian liberty, yun ang isang prinsipyo ng underlying our membership vows. Our consciences should not be bound by anything not commanded by God. So dito nakikipagtipan tayo at hindi pa rin maaari na tayo ay gagawa bigla ng sumpa ng mga bagay at susumpa ng mga tungkulin na hindi naman inutos ng Diyos para bang dadagdagan natin sa ating sarili ang ating mga tungkulin. Hindi ganun ang ginagawa sa pakikipagtipan. So isang underlying principle of our membership vows ay hindi ito to bind us to do anything that is not commanded by God. Yun yung principle of Christian liberty. At pangalawa, the principle of the sufficiency of Scripture. Ito ay kakabit noong principle of Christian liberty, na yung ating mga vows, they express our affirmation of God's commands. They are not our addition to God's commands. Ito ay tinatanggap lamang natin, yun yung ginagawa sa vow. Hindi na ngayon na tayo ay naligtas na, ay meron na tayong kakayanan na to exceed what God has commanded, kaya tayo ay gagawa pa para sa Kanya ng anumang mga kathang isip natin. Hindi ganon, kundi tatanggapin lang natin at yun yung hinahayag natin sa ating tipan, na tayo ay ngayong nagpapasailalim sa Kanyang kautusan at gagawin natin ng mga nakikita natin na ipinag-uutos sa atin bilang miyembro ng iglesia. So, our vows express our affirmation of God's commands. They are not our addition to God's commands. So, tignan natin yan, bawat isa. Ang unang Christian liberty, that our consciences should not be bound by anything not commanded by God. Ito ay nagmumula nga sa Reformed doctrine. Nagsimula tayo doon sa, ito binanggit natin to last week, na kung sa general na pagtingin, pag-unawa kung ano ang mabuting gawa. Ito nga ay karugtong ng isang naunang tanong na bakit pa kailangan gumawa ng mabuti? Why should we do good works if salvation is entirely by grace and not from the merit of our working? Yun nga ay para ipakita ang ating pasasalamat. Yun yung sagot na ino-offer ng Heidelberg Catechism. Kaya yung follow-up question ay isang paglilinaw, ano ang mga mabuting gawa? At ito tinuturo, sabi, only those which are done from true faith, according to the law of God, for His glory, and not those based on our own opinion or the commandments of men. So, ang mabuting gawa lamang na talagang masasabing mabuti ay yung mga iniutos lamang ng Diyos. So, hindi tayo nag-iimbento ng mga kautusan. Ang mabuting gawa lamang ay kung ano ang makikitang talagang iniutos ng Diyos. Ito ay makikita rin sa sa ating Confession of Faith, chapter 16 of Good Works, paragraph 1. Good works are only such as God hath commanded in His holy word, and not such as without the warrant thereof are devised by men out of blind zeal or upon any pretense of good intentions. So, again, kinukuha yung same words na ginamit sa Heidelberg Catechism, only such as God hath commanded in His holy word. Kasi nga ito ay isang tinitindigan ng Reformed churches na tanging salita ng Diyos lamang ang sufficient guide and rule of faith and life para sa mga mananampalataya. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng ibang impositions ng ibang mga kautusan, dahil ito lamang mga iniutos sa atin ay sapat na para magturo sa atin kung ano ang tamang paggawa. Kaya sa mga prinsipyo nito na nagde-define kung ano ang good works, meron tayong statement on chapter 21, yan ay of Christian liberty, paragraph 2. At ito ang sinasabi, God alone is Lord of the conscience and hath left it free from the doctrines and commandments of men, which are in anything contrary to His word or not contained in it.
so that to believe such doctrines or obey such commands out of conscience is to betray true liberty of conscience, and the requiring of an implicit faith, an absolute and blind obedience, is to destroy liberty of conscience and reason also. So, kakabit nung naunang pag-define ano ang good works, yun lamang mga iniuutos sa salita ng Diyos. Ngayon, ito naman ay parang yung kabilang side na dahil yun lamang ang mabubuting gawa, ito is nililinaw na tayo ay malaya sa mga katuruan at kautusan na wala sa salita ng Diyos. So kung merong mga ini-impose sa atin at pinapagawa sa atin na hindi naman kautusan at para bang ginagawa itong batayan ng ating kabanalan o kabutihan, ito ay nagpapalaya sa atin, yung katotohanan na ito na ang Panginoon lamang, ang Diyos lamang ang siyang Panginoon sa ating konsyensya. Kaya hindi tayo napapasailalim sa kahit anong mga katuruan o kautusan na gawa-gawa lamang ng tao at wala naman sa salita ng Diyos. So, ito yung statement on the liberty of conscience, of Christian liberty. Ito ay muli, again, a reformed, consistently confessed by the Reformed earlier in the Belgic Confession sa Article 7 sa kanilang statement on the sufficiency of Holy Scripture. Kasi nga, yung dalawang prinsipyo na yun, the Christian liberty and sufficiency of Scripture ay magkakabit. So sa kanila, dahil sufficient ang Scripture, sabi niya, we therefore reject with all our heart whatever does not agree with this infallible rule. So ganito ang kanilang commitment na yung utos lamang ng Diyos ang aming nakikitang tunay na aming mga tungkulin. At kung merong ibang mga idadagdag, tatanggihan namin ito. At hindi kami magpapasailalim. We reject with all our heart whatever does not agree with this infallible rule, as the apostles have taught us. At ang kanilang sinitas, 1 John 4:1, test the spirits to see whether they are of God. Likewise, another text, 2 John 1:10, if anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house or give him any greeting. So, ito nga ay nagpapakita na dapat ang mga mananampalataya ay may lakas ng loob na manindigan na huwag magpasailalim sa mga kautusan na hindi naman mula sa Diyos. At ito ay, itong ganitong tapang ay nakatindig sa otoridad ng salita ng Diyos. Itong doctrine of Christian liberty ay nagmumula doon sa mga sinasabi mismo sa salita ng Diyos. Doon sa chapter 7 of Belgic Confession, babanggitin din nila lahat ng mga verses na yan. So halimbawa sa Deuteronomy 12:32, doon sinasabi na everything that I command you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it. So ang mga pag-iingatan mong sundin ay yung mga iniutos at hindi mo ito dadagdagan or babawasan. 1 Samuel 15, ito yung nangyari na si Saul ay nangahas na gumawa ng out of pretense of good intention and zeal, dahil tingin niya ito ay ikalulugdan ng Diyos, siya ay nag-offer ng sacrifice kasi parang na-late si Samuel. Pero ito nga ay mali, hindi naman ito yung iniutos sa kanya, at maliban doon may mga iniutos sa kanya na hindi niya ginawa. Kasi inutos sa kanya na patayin lahat ng mga baby doon sa kalaban na bansa, patayin lahat ng mga hayop, pero sabi niya, pwede ko itong ialay sa Diyos. So meron siyang good intention, or at least siya ay nagpapanggap na may good intention, at ito'y gusto niyang gawin para sa Diyos daw. Pero sinabi, to obey is better than sacrifice. Kailangan yung anong iniutos sa kanya, yun ang gawin, hindi na magkatha ka ng sarili mong kabutihan at tingin mo yun ang kalulugdan ng Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus, ito yung nagmumula sa Isaiah, ginamit niya at ginamit niyang tukuyin ang mga Pariseo, in vain do they worship me, teaching us doctrines of the commandments of men. So ito ang kamalian na kinamumuhian ni Hesukristo sa mga Pariseo, na
sila ay nagtuturo ng mga commandments of men na kautusan lang naman ng mga tao na para bang katuruan na mula sa Diyos. So ito ay pag-impose ng mga tungkulin na hindi naman nagmumula sa Diyos, at ito'y nagiging pabigat sa mga mananampalataya. Ito'y kumukontra sa kalayaan na meron ng mga mananampalataya kay Jesucristo. So, dahil doon ang mga church covenant, pagdating sa ating church covenant, dahil nga tayo ay malaya dapat sa mga kautusan, ang ibig sabihin ay hindi dapat natin tingnan yung mga church covenant na para bang nagdadagdag sa mga tungkulin natin maliban pa dun sa mga ipinag-utos sa atin ng Diyos, at hindi din maaari sa ating mga satipan dapat na tayo ay susumpa na gumawa ng bagay na hindi naman iniuutos sa atin ng Diyos. Isang halimbawa, isa sa mga pinaka palasak na ginagamit even among churches here and among Baptist churches ay itong church covenant na ginawa ni J. Newton Brown noong 1853. Ito ay ginagamit na, at isa sa mga pinakakilalang paragraph doon ay ito. So ito ang bahagi ng kanilang tipan, sinasabi at nangangako sila, "We also engage to maintain family and secret devotions, to religiously educate our children, to seek the salvation of our kindred and acquaintances, to walk circumspectly in the world, to be just in our dealings, faithful in our engagements, and exemplary in our deportment, to avoid all tattling, backbiting, and excessive anger, to abstain from the sale and use of intoxicating drinks." So nakikita natin itong paragraph na ito, hindi natin yan binabasa, wala tayong ganyan. Pero may mga Reformed Baptist churches, maging sa ating association mismo, na ito ang ginagamit na covenant. At kung babasahin natin, hindi naman tayo tatanggi na magandang mga bagay at nasa kautusan ng Diyos na tayo ay magkaroon ng devotions, nasa kautusan ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pagnanais na turuan ang ating mga anak. Ngunit nangyayari na din, nangyari sa kasaysayan ng mga gumamit ng tipan na ito. Una, na tingin nila ay mali para sa kanila na hindi mag-homeschool. Dahil yung pag-interpret halimbawa nung to religiously educate our children ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Maliban doon, ang isa sa mga pinaka naging issue talaga sa paragraph na ito ay yung nasa huli. Nag-agreement tayo sa lahat ng yan at sinabi na kailangan to abstain from the sale and use of intoxicating drinks. Ngayon, yung pinanggalingan kong church, bago ako lumipat dito na Reformed Baptist Church din, alam natin yon. Ito ang ginagamit, pero pinalitan nila dahil nga hindi dapat tayo sumusumpa ng mga bagay. So pinalitan nila yung use na yan at sinabi, instead of abstain from the sale and use, we abstain from the abuse of intoxicating drinks. At least that is a more biblical thing to vow, di ba? Pero ito nga ay ang kinakalabasan ay nagdadagdag ng mga kautusan na hindi naman inuutos. So, intoxicating drinks as a beverage, and to be zealous in our efforts to advance the kingdom of our Savior. Yung phrase na yan, to abstain from the sale and use, yan yung naging issue. So actually, yung pinagkuhanan natin ng ating covenant ngayon na ginagamit ay largely based ito sa church covenant na ginagamit ni Mark Dever, yung sa 9 marks. At before, ito ang kanilang covenant. Ganito ang kanilang covenant. Tapos, ang nangyari is nung si Mark Dever na, sila rin ay bothered doon sa phrase na to abstain from the use of intoxicating drinks as a beverage. At sa isang interview tungkol yan ay pinapaliwanag ni Mark Dever, ako naman ay hindi at all umiinom. Pero tingin ko kapag i-require natin sa mga tao na kailangan nilang sumumpa na gawin yan para sila ay maging miyembro, nagdadagdag tayo sa salita ng Diyos. At kaya minungkahi niya na bumalik sa isang mas luma nilang covenant. So naghukay siya ng ibang covenant in the history of their church dahil matandaan ang church niya mga 200 years. So
naghukay siya ng mga ibang covenant in the use of their church at binalikan niya yung isa na was more safe at yun yung naging church covenant nila ngayon at yun din ang naging basehan ng ating church covenant. So, inalis na yung ganitong lengguwahe para lang hindi na magkaroon pa ng kaguluhan kung ito ba ay within the realm of Christian liberty. At sinabi ito ni Mark Dever na ako man ay hindi naman nga talaga umiinom at kaya siguro yung church din daw niya, sabi niya kaya din mabilis lang na pumayag yung church na alisin yan, yung part na yan, nung kanyang minungkahi. Kasi alam nila na hindi naman niya pinaglalaban lang yung kanyang na gusto niyang uminom. Hindi naman yun yung kanyang layunin. Kundi gusto niya na maging mas faithful to the word. And even nung panahon na yon, ito ay ginawa niya noong 1980s at sensitive ang mga Baptists sa pag-inom nung panahon na yon. So, pero sila ay unanimous na hindi nga dapat yan dinadagdag kasi convinced din sila na hindi tayo dapat maglumampas doon sa boundaries na ang scripture mismo ang nag-define. So, ito ang isang sa membership vows should not infringe on Christian liberty by imposing anything beyond Scripture. Kaya ito rin ay sinuri nating maayos, masugid yung lengguwahe ng tipan para wala na tayo ay mangangako na hindi naman iniuutos ng Diyos. Dahil nga, katulad nung binanggit kanina, ito ay nasa ating confession that God alone is Lord of the conscience. So, hindi na yung tipan, tayo at yung iglesia ay magiging karagdagang Panginoon sa over our conscience kapag tayo ay gumawa ng tipan. Ang Diyos pa rin lamang ang siyang namumuno sa ating konsyensya at yun lang dapat ang nagdadrive sa atin na sumunod. At yun ang dapat ang Diyos ang ating ikinatatakot na magalit sa ating mga paglihis. Hindi na dahil gumawa ako ng tipan, magagalit sa akin yung pastor o yung church. Hindi yun ang dapat na mas pangunahin sa ating isipan. Ang tanging Lord of our conscience ay ang Diyos at yun pa rin dapat ang ating binabalikan. Ito nga ay galing sa Colossians 2:20-23. Makita natin yung prinsipyo. Sabi, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So, itong talatang ito ay nagpapakita na dapat nga hindi tayo nagpapasakop sa mga prohibitions na idinadagdag lang naman kahit na ang kinakalabasan nito ay nagmumukha nga naman tayong banal. Mukhang may karunungan sa mga inuutos. So sinasabi, huwag ka na lang uminom. Huwag ka na lang makihalubilo sa kahit sinong hindi mananampalataya at magkulong ka na lang sa kumbento, huwag ka na rin mag-asawa. Itong mga kinakalabasan na patuloy tayo nagdadagdag na para hindi ka magkaroon ng kasalanan, huwag ka na magsalita. Yung nagiging monastic vow, yun ay mga nagmumuka na parang stricto ka sa iyong sarili, parang seryoso ka sa iyong kabanalan, pero ito ay nagdadagdag sa kautusan ng Diyos at kumukontra sa ating kalayaan bilang mga mananampalataya. At kapag ganun, ang pagsunod dapat sa Diyos ay may kalayaan, may kagalakan, pero ang nangyayari ay hindi mula sa kalayaan ang ating pagsunod, kundi out of a slavish fear. At yun yung nasa paragraph 1 of the Baptist Confession on Christian Liberty. Hindi ko yung nilagay dito. Pero yung sinasabi na iyon ang ating Christian liberty, na we are now free to obey with grateful obedience and not out of a slavish fear. So nakakabit dito sa Christian liberty yung pangalawang prinsipyo
na sufficiency of Scripture. So kung dahil tayo ay malaya sa mga bagay na hindi naman pinag-uutos, tayo babalik dapat doon sa pinagmulan din na ang Scripture ay sufficient in itself na ilatag sa atin ang ating mga tungkulin. So itong ating mga vows na ginagawa na ating mga sasambitin ay hindi mga karagdagan o pagpapabigat ng ating tungkulin. Hindi natin malalampasan yung bigat ng tungkulin natin dahil Diyos ang nagbigay sa atin ng kautusan. So hindi nagiging mas mabigat yung kautusan dahil ngayon sumumpa ka. Dahil mas mataas yung otoridad ng Diyos na nauna nang nagbigay. So itong ating mga tipan are expressions of our affirmation of God's commands. They are not our addition to God's commands. They do not supplement the commands of God para ba ito ay maging mas kumpleto or mas tama, mas angkop. Hindi ganun ang ginagawa ng vows. Ito ay atin lamang pagpapahayag na tinatanggap natin at nagpapasailalim tayo doon sa mga nakita natin sa salita ng Diyos. So, itong sufficiency of Scripture ay expressed in our Confession of Faith, chapter 1. Ito ay of Holy Scriptures, paragraph 6. The whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, and life is either expressly set down or necessarily contained in the Holy Scripture, unto which nothing at any time is to be added, whether by new revelation of the Spirit or traditions of men. Ito ang expression ng ating confession, ating pinapahayag na ang Scripture ay sufficient in itself, na ipapahayag na nitong buo ang kalooban ng Diyos para sa atin at hindi ito kailangang dagdagan at dapat na hindi natin sikaping ito ay madagdagan pa ng kahit ano, kahit na isipin natin na tayo ay nakakatanggap ng additional revelation from the Spirit o ng itapat doon ang traditions of men, hindi na dapat dinadagdagan ang sufficiency of Scripture. So, kung ganon na ang Scripture ay meron ng sufficient, ano nga ang ginagawa ng vows? At meron tayong appropriate chapter on vows sa Westminster Confession of Faith, chapter 22. Sa Baptist Confession of Faith, ang lawful oaths and vows ay chapter 23. Pero itong wording na to ay hindi katulad nung sa Baptist, kaya kinuha ko muna yung sa Westminster. Sabi sa Westminster Confession of Faith, chapter 22 of lawful oaths and vows, paragraph 7. No man may vow to do anything forbidden in the word of God, or what would hinder any duty therein commanded, or which is not in his own power, and for the performance whereof he hath no promise or ability from God. So, hindi tama at dapat hindi gawin ng kahit sinong tao na siya ay sumumpa na gumawa ng bagay na hindi naman pinag-uutos ng Diyos. Dapat hindi siya sumumpa na gawin ng isang bagay na pinagbabawal ng salita ng Diyos. At kung wala namang pangako ang Diyos na siya ay tutulungan na gawin yon, hindi dapat siya mag-presume na magsumumpa in the name of God na gagawin niya ang isang bagay dahil wala namang ganong pangako. At itong curious chapter in the Confessions of Faith, bakit merong ganitong particularly tungkol sa lawful oaths and vows? Matitrace natin na ito ay dahil nga sa pinagmulan ng Reformation ay yung mga bagong reformers ay dating mga pari na gumawa ng mga vows. At sila ay nangako at sumumpa. Iba, lalo na si Martin Luther, ay gumawa ng isang monastic vow. At eventually, nagkakaroon sila ng vow of hindi sila mag-aasawa, yung iba. So, tinuturo nila at nililinaw nila dapat na may kalayaan actually ang mga Kristiyano na kung sila ay nagkaroon ng mga maling vow noon, ay hindi yan binding. Kasi mas tama na sundin mo ang kautusan ng Diyos. Kung sila ngayon ay gumawa sila ng vow na mali naman at hindi ayon sa kautusan ng Diyos, ang tama nilang gawin ngayon ay sumunod na sa kautusan ng Diyos. So ito ay kaya kanilang pinag-iisipan ng nature of vows
At nagsisimula sa isa sa mga unang confession, the Augsburg Confession. Ito yung mga confession ng Lutherans. Meron silang sa Article 27 of the monastic vows. At ito ang kanyang sinasabi, in Augustine's time, monasteries were free associations. Afterward, when discipline was corrupted, vows were everywhere added for the purpose of restoring discipline, as in a carefully planned prison. To these evils were added such a persuasion concerning vows, that vows were equal to baptism. They thought that by this kind of life they merited forgiveness of sins and justification before God. Yea, they added that the monastic life not only merited righteousness before God, but even greater things. So dahil nga yung mga monastic vows ay para bang extreme na iniisip nila, dadagdagan ko pa at itataas ko pa ang aking kabanalan. So, lalampas sila doon sa mga iniuutos naman ng Diyos at pinapangako ng Diyos, at kaya sila magkakaroon ng monastic vows at nagkakaroon nga sila ng pananaw na nagiging mas banal pa sila, lampas doon sa katwiran. Well, effectively yun. Siyempre din nila sasabihin na that ito'y lalampas sa katwiran ng Panginoong Hesukristo na kanilang tinatanggap sa pananampalataya. Pero effectively yun ang parang naipapahiwatig ng kanilang pagtingin sa monastic vows, na para bang mas mahalaga ito kaysa doon sa kanilang vow made at being baptized, na sila'y nagpasailalim kay Hesukristo, at ngayon ang ibig sabihin nga ng baptism ay it is our profession to walk in newness of life. So meron ng ganong klaseng vow expressed in our baptism. Pero para bang ang monastic vow ay karagdagan mas mataas pa kaysa doon sa vow na iyon. So sabi, thus they made men believe that the profession of monasticism was far better than baptism, and that the monastic life was more meritorious than that of magistrates, than the life of pastors and such like, who served their calling in accordance with God's commands, without any man-made services. So yun yung kinakalabasan ng pagdadagdag sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga vows, para bang yung vow ay nagiging mas mataas na batas sa kanila at mas nag-aangat pa sa kanilang kabanalan, dahil yung para bang yung utos ng Diyos ay may pasimula pa lang, yun yung mga pang-basic na Christian, at kapag ikaw ay nagdagdag ng monastic vow, nagiging mas mataas kang mas banal. So, kaya sa pagdating sa mga Westminster Confession at sa atin din, meron din ganitong statement sa chapter 23, sa atin yan ay paragraph 5. Yung sabi, in which respects popish monastical vows of perpetual single life, professed poverty, and regular obedience are so far from being degrees of higher perfection that they are superstitious and sinful snares in which no Christian may entangle himself. So yung paggawa ng sumpa doon sa mga bagay na wala namang pangako ang Diyos, na hindi naman ipinag-uutos, ay hindi dapat nagpapatali doon ang mga Kristiyano, kaya hindi dapat sila sumumpa na gawin ng mga yon. At ito nga, babalik doon sa Christian liberty. Sinabi, God alone is Lord of the conscience and not left it free from the doctrines and commandments of men, which are in anything contrary to His word or not contained in it. Kaya to believe such doctrines or obey such commands out of conscience is to betray true liberty of conscience. And the requiring of an implicit faith, an absolute and blind obedience, is to destroy liberty of conscience and reason also. So itong statement na ito ay ipinagbabawal din, na hindi dapat gawin ng mga nagtuturo na mag-require ng anything that is against the word of God. Kasi ito ay also to go against to infringe upon the liberty of other Christians. So hindi mo ito hihingin sa kanila kung wala ka ng mga autoridad ng Diyos. So, kaya yung in relation to our membership vows, ito yung pinanggalingan sa chapter 26, paragraph 5. Chapter 26 is about the church. At
itong sinasabi tungkol sa nature of the church. The Lord Jesus calleth out of the world unto himself through the ministry of his word by his Spirit, those that are given unto him by his Father, that they may walk before him in all the ways of obedience, which he prescribeth to them in his word. Those societies or churches, those thus called, he commanded to walk together in particular societies or churches for their mutual edification and the due performance of that public worship which he requireth of them in the world. So yung panawagan daw ng Diyos sa mga mananampalataya ay may kasamang sila'y kunin at tinatawagan na kayo ay lumakad kasama ng mga iglesia. Yun ang paninindigan natin as Reformed Baptist, na yung pagliligtas sa atin, hindi lamang na ikaw ngayon ligtas na at live happily ever after. Hindi ganoon yung ending ng ating kaligtasan, kundi na ikaw ay tinatawag na maligtas patungo sa paglakad kasama ng iglesia. So ang pagliligtas sa atin ay ngayon, sasama ka na doon sa kapulungan ng iglesia. At ito ang sinasabi, that kaya siya tinawag is that he may walk before him in all the ways of obedience. At yung mga ways of obedience na yun ay only those which are prescribed to us in his word. Kaya maliban doon, ang layunin noong kanilang pagsasama-sama bilang isang iglesia ay for the mutual edification and the due performance of that public worship which he requires of them in the world. So ito ay bumabalik na tinatahi yung nature of the church only to the Word of God. Hindi na itong mga naligtas na pusuan nila na magsama-sama tayo, gumawa tayo ng sarili nating misyon. Pwede tayong gumawa ng organization na meron tayong mga sariling program at itong mga kinagigiliwan natin bilang mga Kristiyano. At hindi tayo nag-imbento ng ating mga gawain. Lahat ng ating mga dahilan bakit tayo nagtipon, bakit tayo nag-covenant, at ano yung ini-engage natin ngayon na gawin together ay yung mga nakikita natin na ipinapagawa sa atin bilang isang iglesia. Kaya doon sa ating tipan, sa ating membership covenant, yung huling paragraph, bago yung pinakamaliit, ay sinabi, ito in English, ito ang English sa we engage to do all these things, seeing that they are prescribed by God in His Word and required of all believers in the world. So itong kung makikita nyo, mahaba yan. So mula second paragraph hanggang ikatlong paragraph, diyan natin babanggitin yung isa-isang mga nakitang tungkulin ng isang miyembro ng iglesia. So nagkakaroon tayo ng yung kami ay kikilos at mananalangin para sa pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ipadarama namin sa isa't isa ang aming pagmamalasakit at pag-iingat. So itong mga ganitong tungkulin, nakita lahat yan sa salita ng Diyos at nakita natin na ito yung kasama sa nature of being a church. So doon sa kahulihan, yun ngang ika-4 na paragraph dyan, ay sinasabi, we engage to do all these things, seeing that they are prescribed by God in His Word and required of all believers in the world. Ito ay nagmula doon sa confession of faith kanina. Nakita nga natin na yung dahilan ng church ay to walk in all the ways of obedience which is prescribed to them in His Word and required of them in the world. At yun yung ating pinapangako na we engage to do all these things, seeing that they are prescribed by God in His Word and required of all believers in the world. So bilang conclusion, ano ang nakita natin tungkol sa membership vows? The vows we make as members are only what God prescribed in His Word and required of all believers in the world. At ibig sabihin ito, in making our vows, we do not add to God's commands, we simply accept what He has commanded. At yun yung ginagawa natin sa ating paggawa ng tipan. When we vow to do all these things, ito ay ating pagtanggap ng mga nakita nating tungkulin. Nakikita natin na
itong tungkulin natin bilang mga miyembro at ngayon tayo ay sa paggawa nung vow, sinasabi natin, oo, gagawin namin yung nakita naming mga tungkulin namin. Neither do we mean to subtract from God's commands, but merely summarize them. So itong tipan na ito ay isang summary lamang ng mga nakitang tungkulin ng miyembro ng church. Pero hindi natin sinasabi na yan na lahat ng tungkulin natin. So halimbawa, wala naman dyan sa tipan na yan na tayo'y nangangako na maging tapat sa ating asawa. So walang ganong klaseng pangako, pero kapag hindi ka naging tapat sa iyong asawa, ikaw ay madidisiplina. So hindi na itong lahat lang ng sasabihin natin, yaan lang ang ating pinagkasunduan na bantayan sa isa't isa. Hindi yun ang dapat nating maging pagtrato doon sa ating covenant, kundi ito ay isang summary lamang at isang gabay para sa atin upang masariwa sa atin yung general na ating mga tungkulin bilang isang iglesia. Parang kapag ang mga mag-asawa ay nagsusumpaan in their marriage vows, hindi naman yun na lahat ang kanilang gagawin lamang. At hindi rin actually yung vows lamang nila ang pinakaugat lang ng kanilang relasyon, kundi mayroong pag-ibig at yun yung kanilang babalikan, yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. At hindi na, sumumpa ako sa iyo na gagawin ko yun, so gawin ko na lang. Hindi ganoon ang relasyon ng mag-asawa, kundi mas nakaugat pa doon sa naunang kanilang pag-ibig. At ganito din, yung sumpaan at yung vows sa membership are not meant na ito na lahat ng ating mga tungkulin at ito lang ngayon bali ang ating papahalagahan, kundi na ito'y summary of what we believe as the duties of Christians as members. So in summary, membership vow should not infringe on Christian liberty nor undermine Scripture's authority. Hindi na dahil ito yung ating vow, yan ngayon yung ating pinapahalagahan or yan yung ating minsan isa sa mga usual na tanong ay kung yung covenant ba ay pagbabasihan ng pagdidisiplina ng miyembro. I don't think it is accurate to say na yung covenant ay the basis of discipline, but it does make you culpable to discipline. Ang ibig sabihin ay dahil ang basis lamang ng disiplina at kung ano lamang ang magde-define ng mabuting gawa at kasalanan ay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi, and He is alone the Lord of the conscience. Siya ang magsasabi kung ano ang mga kautusan na dapat ginagawa ng mga Kristiyano at ano ang mga hindi dapat ginagawa ng Kristiyano. Ito ang basehan ay ang salita ng Diyos lamang. Pero yung membership vows, at least ito ay naglilinaw na alam mo kung ano yung iyong mga tungkulin. So dahil may mga binanggit sa membership vows, it makes clear that you know at napagkasunduan natin na alam nating ito nga ay tinuturo ng salita ng Diyos. Nangako ka na gawin yan. So kapag ikaw ay didisiplinahin for something that was mentioned in the vow, hindi dahil ang pinaka-ugat ng iyong kamalian ay dahil ang sama mo, ikaw ay lumilihis sa iyong pangako sa church. Ang mas mahalagang issue dito ay napupunta ka sa kapahamakan dahil lumilihis ka sa kautusan ng Diyos. Yun ang mas basehan ng disiplina at hindi yung mismong vows. The vows help us to remember what are our duties as we have seen in the Word of God. And ito'y nag-aalis din ng anong pamang excuse na ay hindi naturo sa amin na tungkulin namin yan. Kasi ayun, nililinaw na at least sa vow na ito ay kasama sa ating mga tungkulin bilang members. So ito ang mga prinsipyo ng ating mga vows sa mga darating na linggo. Atin nang iisa-isahin at ano yung mga tungkulin na ating pinapangako bilang isang iglesia na ating gagawin bilang members. So sa ngayon, tungkol sa principles underlying our vows and its implications, meron po ba kayong mga tanong or comments? And any thoughts?
Yes po. Kuya, possible ba na maging influence yung mga situations na nangyayari sa loob ng church sa paggawa ng membership vows? Maging influence yung Oo. mga nangyayari Pwede sa loob bang ng church. maka-influence siya unconsciously when creating or composing membership vows? All the church circumstances, experiences, situations, Uh, possible po ba? Meron yatang mga in history na gumawa na noon, though I think that is a bit distasteful na para bang i-highlight sa membership vow yung mga halimbawa may mga kasalanan na recently nangyayari sa churches, isama nga natin sa vow para walang excuse yung mga tao. Parang ang sama nung dating. Hindi hindi natin at hindi dapat gamiting vehicle ang ah, church covenant para ipampukpok sa mga tao ang kanilang tungkulin. The way to correct people, so kapag may circumstances na nangyayari sa church, the way is according to Galatians 6 to correct them in the spirit of gentleness, to teach them to correct them in all patience and teaching, sabi ni Paul. So that's how you handle specific circumstances. Hindi dapat ginagamit ang covenant na para lang magdiin ng mga tao para wala silang takas sa disiplina. Hindi ganun dapat ang ating attitude when it comes to covenants, kundi gamitin natin the means of grace for correction is the word of God. We minister to them what is spoken in the law, and we minister to them again the gospel that through Jesus Christ there is hope na sila ay may kapatawaran, maaari silang magbago at sila nga ngayon ay may kagalakang sumunod. That's how you correct someone, not through a church covenant. It's a more powerful to refer to the Word of God than to the Word of the church. Para bang kapag ginagamit yung church covenant para yun ang ipang hampas sa mga tao na wala ka ng takas sa disiplina kasi nilagay sa church covenant, para bang mas may tiwala ka sa otoridad ng church covenant kaysa sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na bumago ng puso. So yun ang dapat na ginagamit para sa pag-address ng circumstances, hindi church covenant. Pa naman ba dahil yung kaninang yan yung ang vow ay prescribed ng Word of God at saka ito yung nire-require sa mga believers. Kanina na mention ninyo na hindi pwedeng gamitin itong tipan para maging basis nung hindi pagtupad or parang basis ng discipline. Tama, ng sa isang miyembro Ah, na hindi tumutupad. Instead, yung i-highlight natin doon yung hindi niya pagsunod sa salita ng Diyos kaya siya mhm, pumapasok sa disiplina. So ano yung parang ang dating sa akin ay para ba sinasabi ninyo na ang Word of God pa din yung supreme mhm, at lower ang yung tipan. mhm. Yeah, ganun nga din. Parang sinabi yun sa ating Confession of Faith, chapter 1, paragraph 10, the supreme rule by which anything should be judged, any decisions of men and councils and decrees, is alone the Holy Spirit speaking in Scripture. So yun yung nagtanging alone the supreme judge. Yun dapat ang humuhusga kung anong tama mali ang salita ng Diyos. Yung tipan, di naman sa hindi siya pwedeng maging basis ng discipline, pero hindi dapat natin siya tingnan as yung pinaka-basis of discipline. Pero pwede siyang gamitin na ipaalala sa isang member na halimbawa lumilihis nga siya sa mga bagay na halimbawa isang basic dito ay do not forsake the assembly, kasama yun sa tipan. So kapag ipapaalala ng, di ba, may tipan tayo that you should not forsake the assembly. And yung word na yun ay exactly galing mismo sa Word of God. So, um, yung pagsabi na ito'y nasa tipan, ito ay pagpapaalala na alam mo yan, sinumpaan mo nga na alam mong tinuro ng salita ng Diyos, kaya sumumpa ka na iyong gagawin. So,
it is a way to remind someone of what is commanded in the Word. Pero the authority of yung discipline, kung bakit siya tinuturing na kamalian, ang pinaka-basis ay dahil ito ay lihis sa salita ng Diyos, hindi lamang dahil kontra sa kanyang tipan. So, yung tipan, may gamit siya sa discipline. It is very useful in discipline. At may kasama din yan sa may kasama dyan na tayo nagpapasa ilalim sa disiplina. So, may ganung part of the vows na tayo nagpapasa ilalim dun sa disiplina. So, kasama din yun na gagamitin ang vows to remind a member na meron siyang mga nag-engage siya na gawin to. So, pero ayun nga, dapat ang tingnan natin pa rin na pinaka-basis of all the rule of faith and life in the Christian and in the world ay yung scripture alone at hindi anything else. So yung even confessions of faith, tinitingnan natin yan as na tinitingnan natin na pagpapahayag natin kung anong nakita natin sa salita ng Diyos. Hindi yun an authority in themselves kung ano ang tama. So hindi natin sasabihin na kita mo yung sinabi sa confession, di ito ang tama. Hindi ganoon. Kundi tingnan mo yung ating pinapahayag. Ganito natin ipahayag kung ano ang nakita sa salita ng Diyos. So they are subordinate and useful tools for communicating what we see in the Word of God. But they do not share the sole authority of the Word of God. They minister the authority of the Word. Ganun. Thank you. Yes. Wala siya sa sa membership covenant natin, pero dahil diniscuss mo yung Christian liberty, gusto ko siya i-bring up. Nahalata ko kasi na parang medyo may complex relationship ng Christian with the Word of God in terms of like the Bible. Tapos parang sinasabi natin we believe it, we love it, we are devoted to it. Tapos parang sa pulpito rin na to, naririnig natin na parang we have to read it daily, ganyan-ganyan. Pero parang pinag-iisipan ko na in the past, before people were able to read, parang ayun, nakikinig lang ang mga tao sa preachers. Tapos, pero ngayon, nung naging literate na tayo, parang nagkaroon na ng extra requirement to be able to read it or to be exposed to it some more. Tapos parang, especially sa mundo, parang mas maingay na rin ang mundo. Kaya parang mas kailangan natin i-set apart yung utak natin more often. Parang ganun yung dating. Tapos, meron pa tayong mga commentaries, mga devotions, mga study tools na kailangan i-parse para tulungan tayong intindihin yun. Tapos parang mas complex na yung buhay ng Kristiyano ngayon dahil marunong na tayo magbasa ng Bible at parang mas maingay na yung mundo, ganyan. So parang hindi ako sure kung ano yung sinasabi talaga ng Bible, kung ano dapat yung ginagawa natin with our Bibles, with the Word of God. Tsaka parang ano yung mga pwede nating parang i-do away with the mga activities, yung mga Bible study, kunwari, yung mga family devotions, kunwari, sabi doon. So parang pero ngayon, kunwari mag-admit ang Christian na hindi ako nakapagbasa ng Bible daily, it's usually parang accompanied with a sense of guilt na parang i-judge tayo ng mga kasama natin. So parang ano kaya dapat yung relationship natin dun sa physical Word of God in words? Okay. So, actually, pananaw ko na hindi tungkulin ng isang Kristiyano controversial na basahin ang kanyang Biblia, or at least the action of reading, of your eyes comprehending the text, the written scripture. Hindi ko ini-impose yun as a duty on every Christian. I do think that it is his duty to meditate on the law, na ito ay to be in his heart. Yun yung mas malinaw na nasa Deuteronomy 6, expressed in more general principles. Deuteronomy chapter 6 verse 4, yung Shema Israel, Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, strength. And dapat ito ay nasa iyong isipan, sa iyong paglakad, so
yung ah, kautusan ng Diyos, pamumuhay according to love ay pinagninilay-nilayan natin na ating pinamumuhay. So ang mga wala sa kautusan ng Diyos, halimbawa na para bang nagiging expectation sometimes to modern Christians ay na regularly uh, in a short time after you wake up, dapat ikaw ay mag-pray at dapat ikaw ay magbasa ng Biblia before anything else that you do. So, minsan may ganitong klaseng mga impositions na hindi mo naman makikita sa scripture na parang ginagawa, itong ganitong klaseng disiplina ang kailangan ginagawa ng lahat ng mananampalataya in specific ways. So, hindi yan matatagpuan sa scripture and we should not expect that to be, hindi tayo dapat maging as rigorous dun sa mga ganong detalye. I do yung ayoko din na I think most our commands or the essence of our duty to God ay summarized in love God with all your heart. Diba? Yun yung ating pananaw. Sinabi ni Jesus that is the summary of our love for God. So dapat ito tingnan natin that it is a love from the heart at hindi a rigor of our actions. So, hindi ganun ang mas tinitingnan natin, kundi yung puso na may kagalakan. So, even if you do rigorously read every day, ito ay kung wala kang kagalakan, that is a wicked thing in the eyes of God. So, kaya nga, ang mas hinahanap mo dapat ay love for God. At ito ay may express sometimes in reviewing the word, in meditating on it. So, ayun, tingin ko, ganun ang dapat nating relasyon sa salita ng Diyos. I do think more than reading what is definitely commanded is to hear the word. Ito ay pakinggan. So, meron ngang, ayun, nakwento ko sa iyo dati, na merong isang historia na sinasabi, mukhang merong sixth sola kapag inaral natin ang mga kasulatan ng reformers, sinasabi na six sola ay sola ears, yung joke ng joke ng historian na it's by hearing that you have faith. So ito ay isang mas inuutos maraming beses, hear the word of the Lord. At wag tumigil sa public reading of scriptures, wag tumigil na ayun to devote yourself to the apostles' teaching, yung Sabbath gathering, yun yung mas mga definitely ipinag-uutos. Pero yung mga other practices that are for modern Christians, yung reading, hindi yun at all even possible before the time na everybody had a copy of the Bible and then yung hindi pa ganun ka galing magbasa mga tao. So, isa sa mga may recommend ko na lang na resource, sige, recommend ko sa inyo lahat na resource ay isang article ni Tim Challies around 2004, I don't know, basta early 2000s yata. It's called Freedom from Quiet Time Guilt. Freedom from Quiet Time Guilt by Tim Challies. Isang magandang reflections on the yung mga yung practice na para bang ngayon ay ini-impose to every to Christian na ganito dapat ang ating mga spiritual disciplines. Ngayon siya ay reflect on the theology and scriptural teaching, ano ang actually iniutos sa atin ng Bible ng relation natin dun sa word. Si Tim Challies. Sige, yung The Tyranny of Quiet Time, yun yung article ni Challies, baka actually kinote lang niya yung Freedom from Quiet Time Guilt by Greg Johnson. Pero si Tim Challies yung yung Tyranny of Quiet Time, sige, yan yung pala yung title ng article niya. Yung isa pa niya article ay tungkol ulit din, inulit lang niyan. So, ayan. So, yung article na yun baka makatulong sa atin na mas maunawaan yung more biblical and reformed practice of meditating on the law. So, mayroon pa po ba? Yes po. I agree with you. It's not really a question, but more of a comment.
I agree na hindi ito dapat ini-impose ng isang kasama mo sa church. But it is something that we should be imposing on ourselves. Ako personally, I try to do that. Hindi perfect. Merong mga araw na hindi ko nagagawa. Pero yan ang dapat ginagawa ng Kristiyano eh. Kasi kung anak tayo ng Diyos, kinu-question, minsan may conviction ka, bakit kulang ang pananabik ko o uhaw ko sa salita ng Diyos? So it's not the church who should do that, pero isang anak ng Diyos, ini-impose sa sarili niya. Lalo ang ginagalawan natin mundo, paglabas mo ng bahay, puro unbelievers ang kakahalubilo mo sa workplace. Uh, I think it's also wise na ang pagmulat ng consciousness mo, itulak mo yung sarili mo na ang unang papasok sa thoughts mo, meditation o short verses and prayer. Mm. Oh, At yun yung ang ano lang naman dito ay unang huwag tayong magpasailalim doon sa the guilt ng para bang ito ay ginagawa natin out of guilt or natingin natin na babawasan ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Actually, ang mas magandang practice, kaya ayoko din tawagin siyang discipline, spiritual disciplines, hindi ako ganun ka basta hindi ko gusto yung terms na yun and that spirit that is produced by such terminology. Ang itong mga reading the Bible and prayer is our acts of worship. Ayun ay nasa ating chapter 22 paragraph 3-4 na ang pagbabasa ng Biblia at ang pananalangin ay acts of worship, and our worship is a response to God, a joyful response to grace already received. So kung mas mag-ugat muna tayo ulit, bumalik na tayong mga makasalanan ay hindi karapat-dapat sa pabor ng Diyos, ngunit tayo ipinaboran sa pamamagitan ni Hesukristo, meron ka ngayong kagalakan na bumalik sa salita ng Diyos at manalangin, hindi na kailangan ko itong gawin kasi magagalit sa akin ng Diyos mamaya, hindi magiging magandang araw ko. Yun na hindi yun ang basihan ng pabor ng Diyos sa atin. So, yung isa din sa nakita natin kanina, yung mga yung covenant ni John Newton Brown, merong ganong we engage to do family and secret devotions, pero tayo walang nakalagay na ganon na hindi nilalagay, at inalis yun in the same principle na ito man ay magandang gawin, hindi ito dapat church ang nag-i-impose. So inalis na natin sa covenant na magpapangakuan tayo na magde-devotion ako lagi. Kasi nangyayari nga, di ba nangako ka na magde-devotion ka, nag-devotion ka ba? So at magiging nagiging basihan yung covenant na para bang nagiging panghampas sa mga tao, di ba? Pangako mo yan, dapat ginagawa mo. So yun nga yung same principle. Itong mga ganitong gawain hindi dapat para bang from the authority of the church. Magmula ito sa ating pasasalamat sa Diyos na tayo ay kanyang niligtas. So we do it in thankfulness to Him. We read the Bible and pray to express our thanks. Ganun. So yun, time na po. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat nga sa inyong iglesia na inyong kasangkapan para kami ay inyong pagpalain at igawad sa amin ang inyong salita, ang inyong mga biyaya. At salamat Panginoon na sa pamamagitan ng iglesia, kayo ay patuloy na kumikilos sa aming buhay upang kami ay pabanalin at turuan kung ano ang landas na dapat naming tahakin. At nagpapasalamat nga kami sa paglilinaw mula sa inyong salita tungkol sa ano ang aming mga tunay na tungkulin, ano ang tunay na kabanalan, ano ang tunay na aming mga dapat na ginagawa bilang mga miyembro. At itong kalinawan na ito ay nagbibigay sa amin ng kalayaan mula sa mga karagdagang pabigat ng iba sa amin, mga expectation nila sa amin na hindi naman nagmumula sa iyong kautusan, at sa pamamagitan ng kalinawan ng iyong katuruan ay napaglilinaw sa amin na ang aming tungkulin ay pasasalamat sa iyong biyayang pagliligtas sa amin.
Ang dalangin nga namin na patuloy niyo pang paglinawin sa amin at aming maunawaan ng tama ang aming mga tungkulin bilang miyembro nang sa gayon ang aming buhay bilang isang iglesia at ang aming pagganap sa aming tungkulin ay hindi dahil sa takot o dahil lamang sa aming takot na lumihis sa aming pangako, kundi nagmumula sa aming kagalakan na ikaw ay naging mabuti sa amin, na ikaw ay nagbigay ng pabor sa amin sa kabila ng aming mga kasalanan, kaya't kami ay may kagalakan na mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Samahan mo kami sa buong araw pa na ito at nawa gamitin mo pa ang iyong iglesia at ang ministeryo ng salita ng Diyos upang ang aming mga puso ay mas mapalalim sa iyong katotohanan at mas mamangha sa iyong biyaya. Po aming dalangin sa Panginoon Hesus. Amen. Tumayo po tayong lahat. Ulitin po natin